Participatory Action Research o PAR, Participatory Risk Analysis, Participatory Capacities and Vulnerability Assessment o PCVA. Ang daming tawag sa kanya. Ano ba siya? Informal, nag-aaral at nananaliksik kasama ang mga tao, masaya, naglalaro, madaling maintindihan. Minsan baka masyadong madali maintindihan na hindi na nga nagkakaintindihan kung ano ba talaga ang participatory action research at kung para saan siya. Pagkatapos ng isang talakayan, naalala ko na sumang-ayon yung isang mag-aaral at nagsabi na totoong minsan mas marami kang nakukuhang impormasyon sa isang simpleng inuman. Mas bukas ang mga tao, mas nagsasabi ng katotohanan, mas hindi gwardyado, mas naglalabas ng sama ng loob, ng mga issue na malapit sa puso nila. Kaya binalikan ko, no? Matuturing ba na ang kwentuhan sa gitna ng isang inuman ay isang participatory action research? Nananaliksik ba ang mga tao? Malinaw ba sa kanila kung bakit sila nagkukwentuhan? Kinakatawan ba nila ang mga tao na walang boses, naaapi, nakakalimutan at naiisang tabi? Baka may ibang mga tao na hindi kayang makapasok sa inuman dahil nahihiya o ayaw uminom o natatakot sa mga nalalasing. Inaanalisa ba nila ang kanilang mga kwento? Nalilinaw ba ang mga kailangan nilang magawa para matugunan ang mga issue na kanilang ikwinento? Nakukumbinsin ba ang mga tao para sa sama-samang pagkilos? Maalala kaya nila ang kanilang napag-usapan at napagkasunduan? At paninindigan ba rin nila ito pagkagising? Baka oo, baka hindi. Mahalaga ay malinaw na naitanong natin ang mga ito. Pagkatapos ng isang kalamidad, agarang pumupunta ang iba't ibang ahensya at organisasyon sa mga lugar na nasalanta. Kakausapin ang mga taong apektado, tatanungin ano ba nangyari, anong pinsala sa kanila, anong pangangailangan nila, ilan ang naapektuhan, sino ang pinaka-vulnerable sa mga naapektuhan. Maraming komunidad na kailangang bisitahin at tanungin, ngunit matagal na ang 3 araw para sa ganitong proseso. Kailangan makagawa kagad ng report at proposal para makakalap ng pondo para sa humanitarian response na agarang kailangan magawa. Participatory action research rin ba ito? Minsan gasgas na ang salitang participatory na kahit na anong gawin natin sa nakasama ang komunidad ay tinuturing participatory na. Dahil nagsabi ang donor na kailangan konsultahin muna ang tao sa paggawa ng proposal, hindi ibig sabihin na participatory na ang proyekto. Dahil instruction ng CD teacher para sa thesis o paper requirement sa klase ay makisalamuha muna sa komunidad, hindi ibig sabihin na ang research output ay matuturing participatory research na. A project cannot be judged by who initiates it, but rather by how it proceeds. Community accountability is a precondition of participatory research. So what is participatory action research? It's a collaborative research, education, and action used to gather information to use for change on social and environmental issues. It involves people who are concerned about or affected by an issue taking a leading role in producing and using the knowledge about it. It's building on the premise that knowledge is power. Participatory action research assists socially marginalized people to critically investigate the reality, analyze it, and then plan and undertake collective action to bring about constructive change in their lives. Jointly producing knowledge with others to produce critical interpretations and readings of the world, which are accessible, understandable, actionable to all those involved. PAR provides a shared commitment to fundamentally disrupt conventional hierarchies of knowledge production. Who decides on the questions to ask, how to ask the questions, and how to theorize the world?
Participatory action research is an orientation to inquiry, not a method. It is an approach, not a tool. We start out recognizing that each community is context-specific, that socially marginalized participants are competent, reflexive, and capable. May kakayanan sila. Our goal, we focus on constructive change, may it be personal or collective. We want that change to be liberating. In terms of process, we put an emphasis on collaboration. We generate knowledge through participants' collective efforts, analysis, and action. And we recognize that this is a spiral process. It is continuously evolving. Kung ikukumpara sa nakagawiang pananaliksik, naiiba ang participatory action research. Kung para saan ito gagamitin, para kanino, kaninong kaalaman ang mas mahalaga, paano pinipili ang problemang pag-aaralan, at kung ano ang patutunguhan ng mismong pagdisenyo at pagpili ng mga gagamiting pamamaraan sa pananaliksik. Ulit, nakatutok lahat sa mga prioridad ng mga lokal na komunidad. May tuturing scientifico ba ang participatory action research? Oo naman. May tinutuntungan bang teorya ito? Marami. Ginagamit nito ang mga adult learning principles. Nasabi na ang mga mas matatanda ay may kakayahang magbigay direksyon at sigla sa sarili. Napapadali ang pagkatuto nila kung ito ay nakaangkla sa kanilang karanasan. Sila ay nakatutok sa layunin, hindi sa mga gawain. Mahalaga na malaman nila kung para saan ang kinukuha nilang datos at naghahanap sila ng mga taong gagabay sa kanila. Bukas sila sa mga makabagong pamamaraan at pagkatuto at pinipili nila ang kanilang paraan ng pagkatuto. Praxis, nakabatay ang pagkatuto sa mga pang-araw-araw na karanasan. Conscientization, ang pagkatuto sa mga nakikitang kabalintunaan at kawalan ng hustisya ay maaaring makapagbago ng lipunan tungo sa mas makataong pag-unlad. Thematic investigation, ang pagpapalalim sa pag-aanalisa ay tumutulak sa atin para tanungin ang mga bagay na nakagawian na at hapunin ang sarili para mabago ang mga ito. At liberating education, pag-angat ng kamalayan ng mga tao na may kapangyarihan silang hamunin ang mga sanhi ng kanilang kahirapan para mabago ang lipunan. Kung babalikan natin ang ladders of participation ni Einstein, maaalala natin na iba't ibang uri ng partisipasyon ang maaaring mangyari. Mula sa pinakamababa na pinapaalam lang ang mga tao at tinatanong, hanggang sa unti-unting tumataas ang antas, hanggang nagkakaroon na ng pantay na samahan ng tagalabas at ang organisador at ang komunidad sa paglikha ng karunungan. Kapag handa na ang komunidad, ang nilalayon na sariling pangangasiwa ay makakamit. Mahalagang intindihin na maaaring hindi agad handa ang komunidad para sa sariling pangangasiwa at kinakailangang mabigyan tuon ang pagpapalakas ng kanilang kapasidad. Kapag minadali ang proseso nito, maaaring bumagsak hindi lang ang proseso kundi ang tiwala sa sarili at sa isa't isa ng komunidad. Kung masyadong mabagal naman ang proseso, maaaring hindi bumitaw at maging palaasa ang komunidad sa organisador. Mahalagang alalahanin ang pagbabalanse na ito ng organisador at sa proseso ng pagpapalakas ng kakayanan ng komunidad, mahalagang nagbabago ang relasyon ng komunidad at organisador at pataas ang kapangyarihan ng komunidad. Kung ilalatag natin ang recipe para sa PAR, ang mga rekado natin ay ang konteksto na tanggap at bukas ang mga kalahok sa proseso na ito. Maaaring kinakailangan ng pakikipamuhay, conscientization, pag-oorganisa, o community education para maihanda ang komunidad. Kinakailangan na may balanse ang mga kalahok ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor at sa daloy ng proseso na kayang mapangasiwaan ng tagapagdaloy. Kinakailangan na kabisado ng tagapagdaloy ang proseso ng pananaliksik at pinagkakatiwalaan siya ng mga tao.
kaya niyang maipalabas at makinig sa mga boses ng iba't ibang sektor o panig. Kinakailangan na dedikado ang mga taong makilahok, matuto at maglaan ng oras at rekurso para sa buong proseso. Para naman sa proseso, una ang sama-samang pagsisiyasat, sunod ang sama-samang pag-aanalisa, patungo sa sama-samang pagkilos. Isang halimbawa ng teknikal na pananaliksik na maaaring gawing participatory ay ang man-to-tow na ginagamit sa sektor ng mga maliliit na mga mangingisda. Dito may nakatali na isang board sa bangka, nakahawak ang mangingisda sa board na ito habang dinadaan ng bangkero sa mga bahura o coral reef. Batay sa nakikita ng mangingisda, isusulat niya ang kanyang tansya sa dami ng mga buhay at patay ng mga bahura. Maaring magkamali ang kanyang pagtansya. Pero, paano nila inaanalisa ang nakita nilang mga durog at patay na mga bahura, ang konti at maliit na isda na natitira sa kanilang mga puok pangisdaan? Kapag pinag-uusapan ito ng mangingisda kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda, anong damdamin ang mauudyok sa kanila? May magagawa ba sila para masalba ito? Anong pwedeng pagkilos? Dito na maaari magsimula ang pagpaplano para sa mga sama-samang pagkikilos. Maaring maudyok silang magbuo ng bantay dagat para sa pagprotekta ng mga bahura o kaya mga panya sa pamahalaang lokal para mas bigyang pansin ang karagatan. O kaya baguhin ang kanilang pamamaraan ng pangingisda para matigil ang pagkasira ng karagatan. Lumalabas na ang mahalaga ay hindi kung gaano katumpak ang datos na nakuha, kundi ang naudyok na sama-samang pagkilos ng mga mangingisda para sa ikabubuti ng kanilang kabuhayan. Anong research tools ang pwedeng gamitin? Maraming pwedeng pagpilian, depende kung ano ang gustong pag-aralan at layunin ng komunidad. Maaring gamitin na giya ang Sustainable Livelihoods Framework kung saan tinitignan hindi lang ang mga rekurso at kakayanan ng isang komunidad, tinitignan din nito ang mga risko at mga proseso at struktura sa lipunan na maaaring makapag-angat ng partisipasyon ng mga tao. Sa bawat aspeto ng Sustainable Livelihoods Framework, mayroong iba't ibang research tool na maaaring magamit o baguhin para maging akma sa ninanais ng komunidad. Kung pag-uusapan ng etika at participatory research, masasabing mas maayos ito kung ihahambing sa tradisyonal na pamamaraan ng pananaliksik. Mas nananagot ang participatory action research sa kapangyarihan, karapatan, responsibilidad at mga gawain ng iba't ibang sektor sa komunidad, mas lalo na sa mga mahihirap at mga naiisang tabi. Mas maayos din ang ugnayan sa loob ng komunidad, ngunit alalahanin na sinasadya ang ganitong klase na ugnayan, kamalayan at pananagutan. Alalahanin din na maraming isyu na maaaring lumitaw sa participatory action research. Minsan gumagamit ng mga participatory tools lamang sa komunidad para mabigyan ng kredibilidad ang mga project proposal na dinisenyo ng mga tagalabas. Minsan kung ipili lamang ng mga kalahok na alam na sasang-ayon sa gustong ipalabas ng mananaliksik. Kung masela ng mga pinag-uusapan tulad ng mga pribadong issue sa kasarian, baka pagchismisan lang ang mga binahagi at lalong mapalala ang issue. Sa isang halimbawa na alam ko, pagkatapos ng participatory mapping para matukoy kung nasaan ang mga vulnerable sa loob ng isang komunidad ng mga Muslim para sa DRR project, biglang lumapit ang isang kalahok sa mga organisador at nagsabing, napakaganda ng resulta ng research. Magagamit ito ng aking anak na pulis para sa kanilang profiling. Bigla na lang kinabahan ng mga organisador. Biglang sinecure muna ang mga Manila paper na ginamit at kinausap ang mga leader tungkol sa maayos na paggamit at pagpapakalat ng mga datos at resulta ng pananaliksik. Bilang pagsuma, alalahanin na ang ganda ng participatory action research ay ang sama-samang pag-intindi at pagbibigay ng prioridad sa mga issue at mga vulnerabilidad ng komunidad.
ang sama-samang pagkilala sa kalakasan at kapasidad ng komunidad, at ang sama-samang pagtakda ng solusyon at pagkilos. Napipilitan ng komunidad magkaroon ng dialogo, hindi debate, tungkol sa kanilang kalagayan at mga risko. Nabibigyan ng kapangyarihan ng komunidad lumikha ng kaalaman at kumilos patungo sa kanilang mga adhikain. At nakakasakatuparan ang mga plano dahil inaako ito ng komunidad at ng ibang stakeholder. Ang kalakasan ng participatory action research ay hindi ang kawastuhan ng datos na nakalap, kundi ang binubungang sama-samang pagkilos nito. May mga katanungan?